Kakalimutang naramdaman ni Rodolfo Sabado ng umaga nang madiskubre niya ang isang kahina-hinalang bagay sa pampang ng Manila Bay habang naghuhukay. Imbis na plastic, burak at basura, isang bomba ang natangay ng amphibious excavator na gamit niya sa pagbubungkal at nadala ng kanyang equipment. Nung pagdakot po namin, pagangat po ng bakit, nakita ko po yung parang ng bote. Nung nilapitan ko po, nakita ko yung tanso. Paghipo ko, medyo gumalaw. Sabi ko, uy, bomba to ah. Tapos binuhusan namin ng tubig. Pagbuhos ng tubig, yun. Talagang bomba na, tumawag kami ng bomb squad. Itinurn over naman kaagad sa Manila Police District ang naturang bomba. This is a vintage bomb. For what I heard, World War II bomb pa ito. No? And no worries. First, ang ating pong Manila Police District ay inaksyon naman kaagad ng Explosive Ordnance Division nila na talagang safely nadala naman sa Manila Police District. And from what I heard, dadalhin daw po ito sa gitna ng patuloy na rehabilitasyon ng DENR, binabalak na rin itong ipasara ang ilang establishmentong nakitaan ng paglabag at nagiging sanhi ng patuloy na pagdumi ng Manila Bay. Meron kami mga nakikita mga hotels, restaurants, basically karamihan restaurants talaga. Well, of course, yung Clean Water Act natin, yun ang unang-unang violation nila. Wherein, yung tubig na inilalabas nila from their establishment, talagang marumi. Samantala, isang swimmable area o lugar na maaari ng languyan na bahagi ng Manila Bay ang natukoy na rin ng ahensya sa Mariveles, Bataan. Tinatayang nasa 100 to 200 most probable number na lamang ang coliform content level sa naturang lugar na angkop ng paliguan batay sa report na kanilang natanggap. Matatandaan nyo na nasabi natin dito sa DNR na within 6 months to 1 year, meron tayong magiging swimmable area, no? Ito na po yun. Paalala ng DENR, bagaman posible ng malanguyan ang bahaging ito sa Bataan, hindi pa rin ligtas ang lumangoy sa Manila Bay sa may bahagi ng Rojas Boulevard. Well, iba po ang sitwasyon ngayon. Ngayon po'y nabubulabog ang dagat. Hinuhukay po siya at kumbaga, yung mga nakadapa na talim ng mga bakal o anuman salamin man o bote o bubog, ngayon po ay nabulabog, no po. Kaya malaki yung posibilidad na nakatutok siya pataas at maaari kayong ma-injure o baka ho malagay sa alanganin ng buhay nyo. Enero ngayong taon nang umpisahan ang mabusising paglilinis sa pampang at pagbabawal sa mga bumibisita na maligo dito, habang patuloy pa rin ang pagsasagawa ng dredging at desilting operations at paglilinis sa mga esterong pumapaligid dito sa ilalim ng Manila Bay Rehabilitation. Mai Bermudez, UNTV News and Rescue, Manila.